Attorney John Rex, dito po sa binabanggit ng COMELEC na yung 500,000 na withdrawal at dadalin mo to, kunwari, pupunta ka sa isang lugar, baka ikaw ay masita dahil ito'y ikakawing sa vote buying. Paliwanag nga po sa amin to, Attorney. Tama po, Sir Togs. Ito nga po ay ang mga proposal na nasasama po dun sa aming draft resolution laban po sa vote buying. Ito po yung mga presumption na sinasabi namin. Una, kapag ikaw ay may dalang 500,000 pesos na cash o higit pa at hindi mo trabaho magdala ng ganyang pera sa 5 araw bago maghalalan. So ito po ay mula lamang po ng October 26 hanggang October 30. Hindi ka naman tresurero, hindi ka disbursing officer, hindi ka negosyante, wala at hindi mo maipaliwanag ang rason ba't kami dala, ipepresyon po namin na gagamitin mo yan sa vote buying. Ikalawa, kung meron ka pong barya po na 20,000 o higit pa, na tigwa 100, 50 pesos, 20 pesos, hindi mo rin maipaliwanag ba't kami dalang ganyang kalaking pera, yan po ay assume namin din na ikaw ay mag-engage sa vote buying. Ito po yung kasama ng mga iba pang proposal tulad ng nagkumpulan po kayo, napakaraming tao sa isang bahay ng isang kandidato sa loob din ng 5 araw na yan. Paglabas ng mga tao, may mga dalang grocery at iba pa, yan po ay assume namin na vote buying. Katulad din po nung mag-hire ng napakaraming watchers. Kasi po dalawa lang naman ang allowed Pero yung iba po nag-hire na napakarami. Practically, vote buying po ito. May dala kang indelible ink na hindi dapat nasa iyong possession. Ito po ay assume na namin kagad talaga mag-engage ka sa vote buying. May dalang mga asetona na hindi naman parte ng kalakal mo o yung trabaho mo. Hindi ka naman manikurista o pedikurista o nagtatrabaho sa salon. Hindi mo maipaliwanag ba't kami dala niyan. Yan po yung mga ilan po sa isinususog ng COMELEC ngayon na maging mga basehan para sa presumption ng vote buying. Okay. Ia-assume po ninyo na ito ay gagamitin sa pagbili ng boto. Kunwari, ako ay may dala na ganung pera, huhuliin ba ako at ang assumption ay ako'y bibili na ng boto? Kakasuhan na ba ako? Magkakaroon na ba ako ng pananagutan? Hindi naman po agad-agad, kaya nga po malinaw sa aming preliminary examination. Ito po kasi mangyayari, Sir Togs, kadalasan sa checkpoint. Mararamdaman po natin ang pinaigting na checkpoint simula August 28. Dati po kasi gunban lang ang tinitignan. Ngayon po pati yung mga bagay na nabanggit ko ay titignan na rin po nila plain view. Huwag po kayo mag-alala, igagalang po ng ating kapulisan at kasundaluhan ng inyong mga karapatan. Hindi po lalampas dyan sa plain view doctrine. Pero kung makitaan nga po kayo ng gano'n, pagpapaliwanagin po kayo, pakita nyo po yung mga pagpapaliwanag nyo, bakit kayo kailangan may dala ng ganong pera. Kung sakali mang hindi nyo makumbinsi po ang ating mga kapulisan, kayo po ay dadali nila sa piskalya sa loob ng po ng 12 oras. Doon po sa piskalya, pagpapaliwanagan pa rin po kayo. So lahat po ng pagkakataon para magpaliwanag ay nasa inyo po. Hindi naman po arbitrary ang pag-implement ng COMELEC, kundi po binibigyan tayong lahat ng pagkakataon na magpaliwanag. Sabi mo nga, plain view, no? Ibig sabihin, kung kunwari, nakasakay ako sa aking kotse, biyabiyahe ako, tatanungin nung pulis na nasa checkpoint, may pera ka bandala. Ganun ba yon? Tama po kayo, pero titignan din po ng ating kapulisan, tandaan po natin, meron din pong exemption sa plain view. Halimbawa po, hindi man nakikita sa plain view, pero meron pong reasonable grounds. Halimbawa po kayo may kilos ng kahinahinala. Meron pong mga nakabukol na ilang bagay na kitang-kita po, nakaumbok. Hindi man kita po yan, pero pwedeng magkaroon ng dahilan po ang ating kapulisan para i-detain kayo at para magkaroon po ng extensive search. At nakakomit din po sila na kung kinakailangan na hold kayo para lang kumuha sila ng search warrant, ay nakahanda po silang gawin yan. Ang importante po dito kasi magalang po yung karapatan nyo at sisiguraduhin po ng ating kapulisan na walang malalabag po sa inyong mga karapatang pantao. Hindi ka aarestuhin kagad? Hindi naman po, kasi nga po ang rule po dyan, titignan po muna. Pero kung kayo po ay hindi makikikooperate, darating po sa punto na ba kayo arestuhin at sisiguraduhin naman madadala po kayo sa piskalya for inquest. Doon po makapagpapaliwanag pa rin naman po kayo. Okay. Wala pong malalabag na karapatan yung mga kababayan natin dito. Tama po kayo. Yan po ang commitment po ng pinagsamang COMELEC, PNP, AFP at Philippine Coast Guard. Numero 1 po sa pangangalagaan namin dito ay ang karapatang pantao po natin. Dahil naman po ito ginagawa natin para sa maayos na halalan. So kakakibat po nito yung paggalang po sa karapatang pantao.
basically, sabi nga nila, ang pinag-uugatan nito lahat ay itong mga maling gawain, partikular ang vote buying. Kung kaya't ito yung mga hakbang na ating ginagawa upang mapigil natin, maampat itong vote buying. Sir, makabago na ngayon eh. Yung binabanggit yung plain view, mga ganon, yan ay yung makikitaan ng pera. Pero sa ngayon, di mo na makikita kasi e-transaction na ngayon eh. Di ba? E-banking, may Paymaya, meron ng GCash. Paano po natin to mariresolba? Naku, buti po nabanggit niyo po yan. Kausap na po ng COMELEC ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Anti-Money Laundering Council po. Kasama na po nila at napapailalim sa kanilang jurisdiction yung mga nabanggit niyo po na GCash, Paymaya. Kasi po yung dalawa po na yan, sila po ay may capability na malaman yung tinatawag na suspicious multiple transactions. Na halimbawa sa isang lugar, sa isang barangay, pare-pareho ng halaga, sunod-sunod na pinapadala. So ito po ay pwede nilang ma-flag, mapagbigay alam sa COMELEC ng ating pulis po ay maimbestigahan yan. So kasama po ito sa inaaral po namin at kasama po ito sa imbestigahan namin. At hindi lang po kami huminto doon, Sir Togs. Pag-upo po ni Chairman Garcia, kung natatandaan nyo, ang una po sa agenda niya ay yung revisiting ng definition at expansion po ng definition ng vote buying. Una, para ma-include nga po itong makabagong pamamaraan. Ikalawa po, yung mas mapadali yung paghuli, yung elemento po ng ating vote buying para po masiguro namin na mahuhuli pati yung politiko. Kasi po, nangyari ngayon, di naman politiko na namimigay ng pera, kundi kanila mga tao. Kung sa paraan po mapadali. Ikatlo po dyan, yung ma-exempt po itong ating vote buying na in flagrante delicto sa aresto. Kasi po meron po nakalagay sa Omnibus Election Code na bawal kaming umaresto. Pero ito nga po, sinasabi namin, ito pong pagsagawa sa harapan po natin ng pamimili ng boto, kung harap-harapan po yan, hindi po mag-aatubili ang COMELEC na ipaaresto po sa ating kapulisan. Yung pong binabanggit ninyo ay mga proposal para maamyandahan ang umiiral na batas, ang Omnibus Election Code? Tama po kayo, pero makikita nyo na po ito sa aming paparating na po, malapit na po. Siguro po sa loob ng isang linggo ay ilalabas na namin ang resolution patungkol sa mga nababanggit kong pamamaraan para labanan ng vote buying. Sa isang banda po, sasabihin natin, masyadong agresibo, masyado pong sigurong restrictive. Pero kung ito po ang kinakailangan para labanan na po natin ang talamak na vote buying, hindi po namin pag-atubilihan na gawin lahat ito, Sir Togs. Since nangangailangan ito ng pag-amyenda ng umiiral na batas, ang Omnibus Election Code, po pwede na hubang maipatupad ito ng COMELEC, yung inyo pong binabanggit, no? Yung mga narration po ninyo nang hindi pa na-amyendahan yung batas? Yun naman pong ipapatupad po namin ay parte na hindi na kailangan pag-amyenda ng batas. Tulad po nung sa mga GCash at Paymaya. Hindi naman po agad-agara na pag ikaw ay namigay, automatic na ikaw po ikakasuhan namin. Ang gagawin po namin dyan, yan pong information ng suspicious multiple transaction ay ibibigay namin sa NBI at sa PNP para masimula ng investigasyon. At sa paglalatag po ng investigasyon na yan, kung mapapatunayan namin na nagkaroon ng violation ng Section 261A ng Omnibus Election Code, dyan po kami papasok para magsampa ng kaso. Yung patungkol naman po dun sa mga money ban na napag-usapan po natin, ito po inisyatiba na ng COMELEC talaga. Kasi nga po, ito yung mga presumption namin na mapapatunayan naman po pag nag-conduct na kami ng preliminary investigation o kaya po inquest. So, ang gaya ng binabanggit ko kanina, masisiguro naman po ang karapatan pantao, lahat po ay may kapagkakataong magpaliwanag at sumagot.